Authorities are investigating a deepfake video of President Marcos promoting an online trading platform. According to the PNP Anti-Cybercrime Group, they are now working with Facebook to preserve the video and trace the source of the digital forgery. The account behind the video is reportedly being managed overseas and linked to a suspicious e-commerce site. The Cybercrime Investigation and Coordination Center, or CICC, warned the public that this kind of AI-generated deception could be part of a fraudulent financial scheme. Asek, thank you very much for joining us here on our show. Magandang hapon sa inyong dalawa, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig po. Magandang umaga po. Asek, para lang po mas malinaw, can you give us a context po dito po sa deepfake video na ang nilalaman po ay mismo ang ating Pangulo? Ito, na-detect ho ng ating threat monitoring system. We actively search not only the internet but the platforms for any signs of the fake news on illegal online gambling, tsaka itong mga online scams. No, na-detect ko natin to, sakto naman may mga nag-report din. So what we did was we put it through our systems and our various tools to analyze yung mga computer-generated images. Nung nakita ko natin na ito ay isang deepfake, nagpalabas ko agad tayo ng advisory. Ang context nito, just to answer the question, is may isang video po na si Presidente, apparently, along with Elon Musk, ay nag-endorse ng isang product at saka isang financial investment. Yeah. So, yung naging video na yun. Pero Asek, looking, kasi when you look at the video, of course, kung trained ang mata mo, may makikita kang inconsistencies at malalaman mo deepfake. But for the general public na hindi naman mapagmasid ng ganyan, ano yung mga signs na medyong evident na malalaman mo na deepfake nga ito? Well, ang nangyayari ho kasi these scammers or these threat actors po, ini-exploit na nila yung mga iba't ibang mga features ng mga social media platforms na to. For example, ito pong particular deepfake video na to, nakahanap din kami na sponsored site din to mga to. So lumalabas talaga sa mga feeds. Okay. So yun yung una nating palatandaan na pag ito lumabas sa feeds, you have to verify kagad doon sa source. Andyan naman po ang mga programang katulad nyo. Pero in particular for the President, andyan naman ang Office of the President, andyan naman po ang PCO para i-verify ano yung mga activities ng ating Pangulo at saka yung mga partnerships that he has. So you verify from the source. On its face naman po, yan, katulad doon ng mga shading, inconsistent yung mouth movement, pagdating doon sa sinasabi at saka doon sa binibigkas ng Pangulo, doon sa lumalabas doon sa galaw ng bibig niya, yung shading ng background, yun yung mga palatandaan natin. At saka pag ngayon, ang lumalabas ng mga deepfakes, yung mga super enhanced, yung parang movie setting na perfect na. Oo, too perfect. Kasi gusto ko dugtong yung tanong ko dyan, Asek, no? Kasi aside from deepfake, we are also facing yung mga AI na ang dami ng app like Veo 3, meron pa yung from Gemini, that really create realistic videos na galing sa prompt. Now with all these things coming out, ano po ngayon ang mga programa ng ahensya nyo, at least to strengthen yung capacity natin to raise awareness and fight all of this from being used the wrong way? Tama po. Tama naman ho. That is one good point na kailangan natin banggitin na itong AI, itong mga tools na to, hindi naman ho talaga sila inherently masama. In fact, the advent or the beginning of these deepfakes, ginagamit ho dati ito, yung mga computer-generated images, ginagamit ho pampelikula ho para maganda talaga yung mga pelikula eh. Yes. But again, ang nangyayari, ginagamit din ho to para manloko ng tao. So, we would be launching a very comprehensive information and educational campaign. At dito ho, kailangan namin ho, yung mga katulad ng mga programa nyo, yung mga platforms na katugayan nyo na tulungan ho kami maabot yung mga kababayan natin para naman ho magbigay tayo ng not only advisories but proactively magbigay ng mga tips on how not to be victimized by these scammers po. Asek, I wanna go back doon sa mismong video ni PBBM na fake, no, na ginamit yung kanyang video, yung muka, allegedly for online scamming. Ito po bang video na to ay taken down na sa social media? The reason why I'm asking this, kasi paano po ba yung pakikipag-coordinate po ninyo sa Meta? Tama po. Una-una ay
yes, na-take down na. That's the simple answer. Pero medyo nababagalan no kami kasi we have to understand that every second that this video is up, may nabibiktima or may napapaniwala. So medyo nababagalan kami. In fact, just yesterday, I had an extensive conversation with the SICT, ang ating kalihim na si Secretary Henry Aguda. We are constrained at pinag-iisipan na namin talaga sumulat sa mismong founder ng Meta na si Mark Zuckerberg in hopes na mapakinggan or to start a dialogue na pagdating naman siguro sa mga videos na katulad nito when it impersonates yung mga key public officials natin or it destroys yung vital government institutions natin, baka may mas mabilis na paraan na hindi na dumaan doon sa checking nila to whether it violates its community standards. Diba? Kailangan mo may mas mabilis na paraan. Natitake down nila pero yun, nababagala lang ho talaga kami doon sa pag-take down nila. Alright, kasi this is a new level of online threat, sinasabi nga, no? Dahil hindi lang si Pangulong, I mean, di ba, kung yung Pangulo nga nagagamit, what else yung iba pang mga personalidad at ibang mga ordinaryong tao. But the real question here po is yung dun po sa sinasabi na nakita po nila yung nagsusupport ng video nito ay overseas. Pero I saw an article na meron po silang pinangalanan. So, can we also get the details from you regarding the investigation kung sino po behind this? Yeah, meron na ho tayo ng unmasked ng mga individuals that we have passed on to law enforcement agencies. In fact, later on, we would be discussing do sa CICC Council naman, yung Cybercrime Investigation and Coordination Council. Its EXICOM is headed by the SICT. It will be attended by members ng PNP, ng NBI po, at saka ng DOJ. Hopefully to create, talagang pinupush namin yung creation na talaga ng task force mo para mas mabilis siya. Kasi dapat hindi ho tayo tumigil doon sa pagtitake down lang. Right. Dapat meron siyang attribution, makilala natin kung sino, may apprehension, prosecution, and conviction. Dapat yun yung end product na pinagtutulong-tulungan ho natin lahat. Tama ho, this problem is borderless kasi nakikita natin that the machinery and the scam hub itself is located outside the country. Pero yung mga local participants, kailangan mahabol din ho natin. Totoo yan. Kasi ang nangyayari dyan, Asik, di ba, correct me if I'm wrong, take down mo lang video, and then yung mga scammers, they will just create another profile and then upload such videos as well. Pa rin. Tama po. Hindi lang ho yan. At the end, like I mentioned earlier, they exploit ho yung ibang features ho ng mga social media platforms. Like yung mga paid advertisements, they propagate the scam through paid advertisements. So it adds to, hindi lang ho it adds to yung pagpapabilis, but it adds to the credibility ng scam. Kasi sponsored site to, mangyayari. So sasabihin ng mga tao, minsan yun yung thinking nila, sponsored site to, ibig sabihin, totoo to. So hindi lang ho dyan tayo dapat maging aware. Kasi, for example, ito ho, this is, we call this a financial scam ho, commercial scam. Paano na ho pag ang Pangulo ginamit o yung image ng Pangulo ginamit para naman mag-propagate ng fake news na mag-start ng gera, mag-focus ng dissent sa ating mga kababayan or kaya magpaalab doon sa mga damdamin nila against the government. So it's a serious threat ho talaga and yun talaga yung kailangan nating i-resolve. Not only with the whole of government approach, not only with the whole of country approach, but kailangan din natin mga kaalyado natin sa ibang bansa. This is really a whole of society approach na kailangan lahat magtulong-tulong para solve itong problema. Yeah, it's truly, ang tawag nila dyan, digital deception na. Asik, para po dun sa last, para po sa mga kababayan po natin, mga kapatid natin na nanonood ngayon, na, to make sure po na alam po nila, ano po ba yung maaring parusa na ibigay po dun sa mga mapapatunayan po upon investigation within our jurisdiction na sila po ay nag-upload ng mga AI-generated na deepfakes na videos. Ito ho, meron na ho tayo mga umiiral na batas, particularly yung RA 1175, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. Na ang pinakamataas na parusa ho, pag halimbawa doon mismo doon sa batas na yon, for example ho, yung mga identity theft na gaya nito, hanggang 12 years ho ang parusa niyan. Pero ho, pag ito pumasok din sa mga provisions na revised penal code, halimbawa ho, yung illegal publication or unlawful publication, kung ano yung parusa doon, plus 1 degree higher po. At ito ho yung stage dyan, hindi pwedeng and or lang. Halimbawa, kakasuhan ka lang doon sa violation ng Republic Act 1175 or
violation lang ng revised penal code. Pwede hong magsabay. So, pwedeng dalawang parusa ang ipapataw sa inyo based on that one criminal act. Alright, tulad po ng dating gawin, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kami makikipag-usap po sa inyo regarding this issue. Maraming salamat.